Okay, dumako naman po tayo dito kay Cayetano under attack. Naabi ko sa inyo, nagpa-presko na naman si Cayetano, ang ating bagong vlogger. Aray ko. Ang bagong vlogger po, nagpresko na naman po ang pusang inang Cayetano, ang pinakawalang kwentang Senate President. Pakinggan natin. Tapos si Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng maglabas ng ebidensya ang mga senador sa mayorya tungkol sa pananakot umano sa kanila. Inakusahan din ni Cayetano ang Malacanang na nasa likod umano ng pananakot. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Paano nananakot yung Malacanang? Cayetano, paano ka tinatakot ng Malacanang? Nagpaputok din? Pang! Aray ko. Aray ko. Ha? Paano ka tinakot ni BBM? Nagpaputok? Pang! We're under attack. We're under attack! Aray ko. Paano yun? Paano kayo tinakot ng Malacanang? Ha? Tila may halong banta ang mga salita ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa Malacanang. Sa isang Facebook Live, sinabi niyang tinakot umano ang ilan sa majority senators, kabilang na ang pagsasampa ng kaso. Ngayon, Ano yun? Si Jinggoy, matatakot mo yan? Aray ko. Si Marcoleta, yung mukha ni Marcoleta, hindi ba baligtad siya yung nakakatakot? Aray ko. Hayop ka. Si Marcoleta ang nakakatakot ng mukha. Tapos, paano Malacanang? Alam mo ba, paano matatakot? Cayetano, lahat siya may kaso. Tangina mo. Aray ko. Ha? May mga kaso yan. Hindi yan inimbento. Pwede ba ng mga yan iimbentuhan mo ng kaso? Ha? Si Marcoleta, proud na proud siya na may nag-donate sa kanya 75 million. Proud na proud siya, pinagmalaki niya pa nga eh. Proud na proud pa siya. Si Jinggoy, 3-time defending, all-time, corrupt politician. Aray ko. 3-time yan. Ang mga bilyar, pusang ina ka, Cayetano, pumunta ka dito sa lugar ko. Pumunta ka dito kung may tubig kami, pusang ina mo. Aray ko. Kupal ka ba? Bilyar pagtatanggol mo na tinakot? Kami nga dito eh. Ang bantot namin dito, wala kaming tubig. Aray ko. Kinginan to. Cayetano, wag mo kaming dadaanin dyan sa ganyan mo. Bilyar, tinatakot yan. Wala kaming tubig dito. Aray ko. Aray ko. Kailan naging matino ang bilyar? Kailan hindi naging suwapang ganid, kupal, inutil ang bilyar? Aray ko. Dito lang sa kinilalagyan ko, wala kaming tubig dito. 3 taon na. Aray ko. Tangina mo. Aray ko. Sino pa? Si Joel Islord? Noon pa man eh. Di ba? Unang ombudsman dyan na babae. Magnanakaw na yan. Tinatakot ba yan? Si Chis Escudero. Si Uncle Martin, pinagbibintangan 36 billion. 36 billion, si Uncle Martin. Pinagbibintangan 36 billion. Kay Chis, magkano? 142 billion. Tinakot ba yan? 142 billion.
Tinakot ba yan? Aray ko. Aray ko. Diretso natin, ma-vlog na naman ako ha. Yun lang daw kasi nangyari na ang mayorya sa Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Ha? Ha? Kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Kanina lang, Bobo talagang putang inan to ni Cayetano. Sobrang bobo pala nito. Aray ko. Sobrang bobo pala nito, no? May ganun ba usapan? Na kapag lumipat ka, okay na? Ang galing nitong kupal na to. nagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft at may nakaumang pang warrant of arrest para naman sa kasong plunder. Sabi ng ombudsman, sunod daw na sasampahan ng kaso si Senador Joel Villanueva. Nice! Very, very good, di ba? Oh, dapat talaga ubusin ang mga inutil na yan. Bang naharap naman sa reklamong plunder sina Senador Rodante Marcoleta at Cheese Escudero. Nasabi tuloy ni Majority Senator Amy Marcos na political persecution umano ang nangyayari. Sabi naman ni Cayetano, posible raw maglabas ang kanyang mga kasama sa mayorya ng ebidensya ng pananakot sa kanila. Ay, labas mo ang ebidensya. Puro ka ganyan. Puro ka ganyan. Anong sabi niya nung under attack po? Ang sabi niya, maglalabas kami ng mga ebidensya, mga CCTV, na kami ay under attack. O ano nangyari? King ina mo, kupal. Aray ko. Ano po nangyari? Walang putukang naganap. Imbento. Sino ba maniniwala sa'yo? Aray ko. Sino maniniwala sa'yo, kupal? Aray ko. Next few days, option po ng ibang mga senador yun maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na senado. Hiningan pa namin ng reaksyon dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero itinanggi niya ang sinabi ni Senador Marcoleta na nitong mga nagdaang taon, ang Senate presidency raw ni Cayetano ang kauna-unahang walang basbas ng Malacanang. Ang sabi ni Marcos, out of this world ang ganung pahayag. Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. Paano mo mauutusan yun? Eh, putang ina Cayetano, isipin mo. Walang buboto sa'yo kung hindi pupunta si Bato. Sino po ba nagmanipula? Mga kababayan, sino po nagmanipula? Sino ba nagpapunta kay Bato sa Senado para mamanipula yung boto? Aray ko. Sino po ba nagmamanipula? Kinuknukan ng kakupalan to si Cayetano eh. Sino ba nagmamanipula? Aray ko. Oh, sino ba yung nag-shuttle kay Bato papasok? At sino ba nag-shuttle kay Bato patakas? Aray ko. Kasi kung minamanipula ng presidente yung Senado, eh putik hindi na makakalabas si Bato diyan, hindi na makakaano si Bato diyan. Talagang pepersain yan. Oh. O ngayon, nasaan? Cayetano? Nasaan si Bato? Pinatakas mo. Parang out of this world yata yung mga usapang ganun. Sa ngayon, 13 senador pa rin ang nasa mayorya at 11 lamang sa minority. Kaya nananatili sa pwesto si Cayetano. Pero umaasa si Senador Panfilo Lacson na bago maglunes, baka naman madagdagan na ang kanilang bilang. Hopefully, dahil meron ngang public clamor, and I'd like to think na siguro hindi naman ako subjective dito na
yung public opinion naman, medyo nasa side namin eh. I hope so. Dahil, alam mo, hope springs eternal. Na baka sakaling merong ma-enlighten, sabi natin, quote-unquote, sa akin ang galing yun, sakaling matauhan. Sandra Aguinaldo, Oh, ang di ba? Yan sinasabi natin. Bakit po ba? Kasi po natataranta na po si Cayetano. Kaya niya po nasasabi niyan, natataranta na siya. Alam mo Cayetano, ikaw kupal ka. Mag-ingat ka kasi nga sa ginagawa po nila, anong sabi, teka lang, dito muna po kay Tito Sen. Sama na natin to. Kinwestiyon ni Senate Minority Leader Tito Soto ang pagbuo ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee para sa investigasyon ukol sa flood control controversy. Ang sabi kasi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live, na pag-usapan daw nila sa caucus na si Senador Rodante Marcoleta ang magbibigay ng mga notice sa Lunes para matuloy na ang investigasyon sa flood control scandal sa susunod na Huwebes. Sa text message, tinanong ni Soto kung bakit ang Vice Chairman ng anyay hindi organisadong komite ang maglalabas ng notice. Ayon din kay Soto, hindi legal ang pagbuo ng subcommittee kung hindi ito idaraan sa plenaryo, kaya dapat idaan daw ito sa plenaryo sa Lunes. Tama, di ba? Oh, yan na naman po. Hindi nila dinaan sa plenaryo, eto pong subcommittee ng Blue Ribbon na pangungunahan po ni Marcoleta. Sino na naman po ang lumabag sa rules? Yan po ang gawain na ni Cayetano. Palagi ang paglabag sa rules. Kailangan po, pag may subcommittee ka ng Blue Ribbon, hindi naman yan puro lang mayorya. Meron din yan na pag-uusapan kung sino, commonly, puro mayorya yan. Pero may mga taong mga minoriya, katulad nila dati. Diba? Katulad nila dati. Mayorya si Lacson, pero alam nila yung galawan ng Blue Ribbon. Pero sila po, nagpupumilit po, gumawa ng subcommittee. Kumbaga sabi ko nga po sa inyo nakaraan, dami lang ang gagawin ni Pia Cayetano. Sinabihan ko na kayo nakaraan, dami lang si Pia Cayetano. Si Marcoleta pa rin po nagpapatakbo. At wag po nating kalimutan na yung nakaraang kudita po, marami po ang nagtataas ng kilay kay Marcoleta. Dahil ayaw po talaga ng iba dyan na mamuno si Blue Ribbon, si Marcoleta. Dahil imbento po ang ginawa ni Marcoleta dyan. Huwag nating kalimutan, yung pinaka-popular po na ginawa niya kay Gutesa. Na kung saan, ano pong ginawa ni Marcoleta? Tinuturuan niya si Gutesa kung ano sasabihin. Bilang Blue Ribbon Committee Chairman po, hindi po tinuturuan ang testigo. Aray ko, aray ko. Kaya po ang taong bayan, nag-trending ang katangahan, kabobohan, kainutilian ni Marcoleta. Tinuturuan niya si Gutesa ng ng mga sasabihin. Basahin mo lang dyan. Basahin mo kung ano din dyan. Aray ko. Diba? Tama, Joby, page 20. Basahin mo lang. Oh, ganun po ba? Ganun po ba ang Blue Ribbon? At ngayon po, gagawin na naman ni Marcoleta. Wala pong paalam sa plenaryo, nagtayo po sila ng Blue Ribbon Committee, subcommittee. Bawal po yan. Bawal po yan. Kailangan po, sasabihin mo yan sa plenaryo, sasabihin niya na majority floor leader, malalaman yan, at pagbobotohan yan. Hindi po pwedeng magkaroon ng subcommittee agad-agad. Ano yun? Kayo-kayo lang ang senador? Aray ko. Ano po yun? Sila na ang batas? Sila na ang senado? Sila lang majority? Hindi po nila dinadaan sa plenaryo, hindi dinaan sa paningin, sa pandinig ng minorya para mag-question kung legal ba yan o hindi. Bawal po yan. Aray ko. Oh, dapat po ba ganyan? Hindi po dapat ganyan. Dapat po, lahat po pinagdedebatihan, dadaan sa plenaryo kung paano nila buuin yan. Parang example, Your Honor, sabi ni Joel Villanueva magnanakaw,
Mr. President, the subcommittee of the Blue Ribbon Committee, it will be Marcoleta, etc., etc. Oh, syempre, maririnig sa plenaryo, yung minority, may sasabihin yan. Hindi po yung sasabihin nila, June 4, mag-i-start na po ang subcommittee. Ano yan? Kayo lang nagdesisyon? Kayo lang ang senador? Babalik na naman tayo sa scripted version ni Marcoleta na malaasong ulol? So, babalik na naman po tayo sa scripted ni Marcoleta na malaasong ulol na ang dami pong umaayaw ngayon. Ha? Ang dami pong umaayaw ngayon diyan sa pamumuno ni Marcoleta diyan sa Blue Ribbon. Basahin po natin to, ang sabi po ni Montulfo. Two senators disgruntled with the majority bloc of Senate President Alan Peter Cayetano will jump over the backward to join the minority bloc of ex-SP Tito Soto on Monday. Yan ang nireport sa akin ng Tweety Bird. Kapag nagkataon, ang minority ay magiging majority na. Change places in the Senate that can seem to put acts together. Ang ilalagay na SP ng bagong majority ay si Sherwin Gatchalian. Yan, dapat po talaga. Alam mo, okay yan si Sherwin Gatchalian. Okay yan. May share ka na, may win ka pa. Aray ko. Diba? May share ka na, may win ka pa. Sherwin Gatchalian, tumatagal. Aray ko. Diba? May dalawa daw pong babaliktad, okay? Nang tanungin ko ang mga utol kong sina Api at Erwin, ay ayaw naman magsalita. Buti pa ang aking Tweety Bird, maaasahan. Pero wag nyo akong tanungin kung sino yung dalawang magiging jumping backward senators dahil hindi ko sasabihin kahit napitpitin pa ninyo ang yag balls ko. Aray ko. Yung clue, isa ay Mataray at isa naman ay kaibigan ni Lisa Marcos. Ayan na nga po yun. Diba? Sino po ba yung Mataray? Maaring sino? Si Solar Lady. Solar Lady. Okay? Si Solar Lady at si Say Cheese. Okay? Si Solar Lady yan at si Say Cheese. Ha? Ayan po ha. Pero sa akin kasi, alam nyo, para sa akin, wag na lang palitan niyang ano, wag na po nilang palitan niyang, wag na po nilang palitan yan. Ayos na yan. Makukulong na rin naman eh. Eto pa. 3 sanang membro ng majority sa Senado ang gustong tumalon sa kabilang bakod. Eto na. Pero ayaw tanggapin yung isa ng minority. Kaya 2 pa rin ang maaaring sumakabilang bakod sa Monday. Nagkaroon pa rin ng negosasyon between the 2 senators and their colleagues in the minority. Yung 2 magkapatid na Bilyar ay steadfast to remain in the present majority dahil malaki ang utang na loob ng pamilya kay Digong. Aray ko. Di ba? So, hindi po ang mga Bilyar. Sabi ko sa inyo, si Solar Lady yan at si Cheese Whiz. Si Cheese Whiz po, gagawin niya lahat para lang talaga. Gagawin ni Cheese Whiz ang lahat. Gagawin ni Cheese Whiz ang lahat para masagip niya ang sarili niya. Pero kahit anong gawin mo, Cheese Whiz, kahit lumipat-lipat ka, wala na, kakasuhan ka na, boy.
142 billion ka insertion. Aray ko. Malupit ka, boy. Ha? Ito yan ay ito ay ayon sa aking tweety. Nang kinumpirma ko si utol kong si Erwin ay tumawa lang siya. Sino ba yan Tweety Bird mo, kuya? Aray ko. Sabi daw ni Erwin. Ayan po. So may dalawa po na mukhang babaligtad si Solar Lady at si Chiswis. 'Di ba? Kasi nga po, etong si Chiswis po, eto pong si Chiswis ay naguguluhan na po si Chiswis. At kung hindi nga po to talaga, hindi nga lang po to kino-comfort, ay talagang baka maggumawa na to ng mga malulupit na baka gumawa to ng malulupit na mga bagay na hindi ka nais-nais na. Tuliro na si Chiswis. Tuliro na po si Chiswis. Kasi hindi na nga po siya nagpapakita sa plenaryo eh. Pansin nyo? Hindi po siya nagpapakita sa plenaryo. Although, may nakapagsabi po sa atin na mga itim na kuyukot, nandun siya. Nandun siya. Nandun siya. At nung nakasagsagan nga po ng botoan ng palitan na dapat, nung gulo sa Senado, na gusto niya maging Senate President uli. Gusto niyang isalba yung sarili niya. Pero hindi na. Ngayon po, puro kahihiyan na ang inaabot ni Chiswis. Balak niyang alisan si Cayetano. Na sa tingin niya, na pag pumunta siya kay Tito Soto uli, ay medyo magiging maayos ang lahat. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na magiging lusot siya. Saan? Magiging lusot siya dito sa flood control. At ito naman si Solar Lady. Aray ko. Si Solar Lady po, nung kasagsagan po ng in-adjourn ni, eto po ayon sa ating itim na kuyukot si Solar Lady po, nung kasagsagan po na ginawang tanga ni Tito Soto, si Marcoleta, na pina-motion to adjourn niya, si Solar Lady po ay parang nahugasan di umano ng pagkatao. Na-realize daw po ni Solar Lady na parang napakabobo ng sinamahan niyang grupo. Kasi, ang dami niyang ine-explain. Umiyak-iyak pa siya. Pero tinabla lang sila ni Tito Soto ng motion to adjourn. Aray ko. Okay, mag-subscribe kayo Mag-subscribe kayo kay Direct Freddy. At okay na ba? Okay na? Naayos nyo na ni Boss Mike? Ayos na yun, Direct? Ayos na? Naayos nyo na ba ni Boss Mike yung pinag-uusapan natin? Na-realize po ni Solar Lady na walang kwenta yung mga sinabi niya. Iyak siya lang iyak. Kiko, huwag mo sabihin sa akin yan, Kiko. Hindi porkit may sayad yung anak ko, ginaganyan niyo ako dito. Aray ko. Okay. Ayusin mo na. Tapos, pagkatapos nun, pinuntahan po siya ni Mig Subiri. Sinabihan siya ni Mig Subiri, sabi ko naman sa iyo, lahat yan loko-loko. Kapag pinabayaan mo, manggugulo. Kaya wag nang maulit pa. Sabi ko naman sa iyo, lahat yan loko-loko. Kapag pinabayaan mo, mukhang gago. Kaya wag nang uulit pa. Aray ko. Aray ko. Napakanta si Mig Subiri. At nagkaroon po ng mini pagmi-meeting. Napadaan eh. XB! Napadaan po nang hindi inaasahan si Solar Lady sa mga minorya. Nung nag-walkout, napadaan. Wala man sinabi si Solar Lady. Napadaan siya eh. Kumbaga, nandun yung grupo ng Manorya. Napadaan si Solar Lady.
Hindi nagsalita, pero ngumisi po. Ngumisi po ng, parang ganyan, no? Parang yung senyales ng panghihinayang. Nabalitaan ko, lagi ka na lang tanga. Dinibdib mong pagiging Marioria. Aray ko. Lagi ka na lang umiiyak. Kahit wala namang putukan, nagmumukha ka ng gago sa pinili mong grupo. Aray ko. Aray ko. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Aray ko. Pinipilit mo pero sobrang lala. Aray ko. Aray ko. Yan. Nangihinayang si Solar Lady dahil po sa ginawa ni Tito Soto. Na isang word lang, motion to adjourn, na miski si Solar Lady po ay nagulat. Nagulat siya sa tinagal-tagal-tagal niya po. Sa tinagal-tagal-tagal niya na senador. Hindi niya naisip yun. Nabababuhi ni Tito Soto yung isang oras nilang diskusyon. Ang daming sinabi, divide the house, nagkagalit-galit, divide the house, nagkagalit-galit, divide the house, nagkagalit-galit. Isang tayo lang si Soto, tapos ang usapan. Aray ko. At napag-iisip-isip na po ni Solar Lady. At malalaman po natin sa Lunes kung nag-final decision po si Solar Lady na bumaligtad. Pero para sa akin po, wag na eh. Sabi ko nga, tama yung sinasabi ng isang minorya. Si Lacson po kasi kumukontra na. Ay, si Lacson, si Lacson po at si Tito Soto, parang ayaw na rin tumanggap kasi nga po magiging pabigat. Una, si Chis Escudero magiging pabigat. 'Di ba? Yung Loren magiging pabigat. Si Jinggoy magiging pabigat. Si Marcoleta magiging pabigat po eh. Villar magiging pabigat. 'Di ba? Maghintay na lang ng bawasan. Pero malaman po natin sa Lunes. Malaman po natin sa Lunes ang magiging hatol ng ganitong senaryo. Okay? Ayan po ang ating mini chismis. Aray ko.
chismis mo. Grabe mag-fake news, kakaiba ka. Kaya taong bayan sinusuka ka. Patayin mo si Liza, no joke. Patayin mo si Martin, no joke. Patayin mo si BBM, no joke. Tambalustay, Inday, no joke. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao, nabobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Tambalustay, no joke. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao,